Pirma kasi natatakot ako sa mga blanco-blanco at kulang-kulang na mga datos. Madali lang sa for the next event. Yeah, we were waiting Alas 12 na ng gabi, next event ka pa. yesterday, ma'am. Ma'am, kindly explain daw po yung any explanation po sa applicant po. Session na. Akala ko magkakaroon tayo ng artista banter, no? Hindi pala, ano pala. Simple lang naman ho ito, Teacher Stella. Kung wala ho kayong tinatago, dapat wag kayong tumakbo. Dapat binigyan nyo kahit 1 minuto lang itong mga media na to na makapagtanong sa inyo. Tandaan nyo ho, hawak nyo ho ang isa sa pinakamakapangyarihang komite dyan sa House of Representatives na ipinamana sa inyo netong si Saldico. Simple lang naman ho yan. Sino hong naglagay ng laman doon sa mga blankong bahagi ng BICAM report? Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. No? Dito sa video na to papanoorin din ho natin ang pinaka-latest na pagtalakay nitong si Atty. Vic Rodriguez. Diyan, sa pinipilit takpan, pinipilit tabunan ng mainstream media na issue, yung mga blankong bahagi ng BICAM at nung dumating doon sa enrolled bill, meron na hong laman yung mga blanko na yan dyan sa BICAM report. Kung paano hong hindi napapagod yung mga individual na kagaya nitong si Atty. Vic, dating Pangulong Rodrigo Duterte, Congressman Ungab, wag din ho tayong mapagod na mag-share sa mga video na kagaya nito. Hindi lang ho yung sa atin, maging dun sa ibang channel. I-share nyo ho lahat, basta nagpapahayag ho sila ng katotohanan. Wala ho kayong sisinuhin. Share nyo ho lahat para marami sa ating mga kababayan ang mamulat kung paano tayo lokohin ng administrasyon nitong si Marcos Jr. At sa mga gustong sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Tandaan nyo ho, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. 736,000 subscriber na ho tayo. Konti na lang, konting push na lang, ika nga. Heto na ho, panoorin ho natin kung paano tinakbuhan nitong si Teacher Stella, etong mga media na gustong magtanong sa kanya. Heto mga kababayan. Yan o. Grabe naman yan. So, isang tanong lang po. Isang tanong lang. Kaya, hindi, ayaw yung pwede lang. May iba po ko lang yung tanong. Grabe naman, VIP. Kung Stella. Various infrastructure project talaga tong si Stella Kimbo. Kung Stella, may issue po. Nagmamadali lang siya. Nagmamadali. Nagmamadali lang siya Yung PA niyang bida-bida, nagmamadali lang siya. Anong nagmamadali? 1 minuto nagmamadali? Tanga ka ba, sir? Pero yung sa blank, Nagmamadali lang siya. Yung PA ho niyang yan, screenshot nyo, i-share nyo ho. Sabihin nyo, ito ang PA nitong si Stella Kimbo. Masyadong mapapel. Hindi ka naman congressman, bida-bida ka. Nagmamadali lang siya. okay. Mamadali lang. Ayun o, yung nakasalamin, bida-bida yan eh. Wag mong pigilan. Ano yan eh, government official yan eh. Kung gusto siyang tanungin, natatay siya, gano'n? Sa Monday na lang, ha? Monday? Babalik siya. Okay. Ano, And explain nagmamadali, parang naglalakad na maliwanag ang buwan. Meron man nagmamadaling ganyan, nagmamadali, tumatakbo. Ayun, naman pala eh. Baka ano ho ito, artista banter, di ba? Baka itutur ho tayo sa artista ban nitong si Stella Kimbo, pambihira, oh. Hindi ho basta-basta yung sakyan na yan, pwede ho kayong tumayo sa loob. Alam niyo ba yung mga ordinaryong ban? Di ba, nakayuko kayo doon? Pero diyan sa ban na yan, naku, kahit na magtumbling mo kayo dyan, pwede. explanation lang po doon sa blank pages po. Oh, yan. Ayan ho. Teka lang. Screenshot nyo ho itong walang yang to, ha. Masyado kang mapapil, brad, eh. Oh, yan. Pasikatin nyo ho. Kanino man anak to, proud ho ba kayo sa ginagawa ng anak nyo, pinagtatakpan niya tong si Stella? Huwag mong hawiin yung mga media, Brad. Huwag mong hawiin yung mga media. Hayaan mo silang makapagtanong kung sinong naglagay doon sa mga blankong bahagi ng BICAM report. Anak ng toka, ho. Mukhang ano to, mukhang malusog tong bata na to, oh. Nagmamadali lang sa for the next event. Yeah, we were waiting Alas 12 na ng gabi, next event ka pa. Batukan kita dyan eh. yesterday, ma'am. Ma'am, kindly explain daw po yung any explanation po sa applicant po. Session na. Akala ko magkakaroon tayo ng artista banter, no? Hindi pala, ano pala. Nagmamadali pala siya. O yun, para sa mga taxpayer dyan, pagka tinatanong na natin yung mga taong involved sa pagwaldas sa pag-allocate ng pondo kung saan-saan, pamimigay ng akap, ayuda, at kung ano pang kabalbalan, nagmamadali ho sila.
Pero pagdating kay BP Sara, meron ho silang oras kahit na madaling araw. Kahit na pa-morningan yan, walang problema basta masiraan ng mga Duterte. Pero pagkapag-uusapan ho, yung pera na sambayan ng Pilipino, eto ho ang sinasagot nitong mga walang hiyang ito. An explanation lang po dun sa blank pages po. Nagmamadali lang siya Sorry. for the Oh, next yun no, narinig nyo ho mga kababayan, nagmamadali lang siya. Pero kay VP Sara, pa-morningan, walang humpay na hearing, walang nagmamadali dyan. Wala akong nagmamadali dyan. 7. Yeah, we were waiting yesterday, ma'am. Ma'am, Oh, kahapon ka pa pala hinihintay, madam. Napaka walang hiya nyo naman. At yung julalay nyo naman niya, wag kang bida-bida, Brad, ha? Wag kang bida-bida. Tigilan mo yung tigilan mo yung, hayaan mo makapagtanong ang media. Ito talagang I'll explain daw po yung an explanation lang po lang po. Oh, hindi makasagot. Wala akong mabigay na explanation kasi alam ho nila, meron ho silang ginawang hocus-pocus. Meron ho silang ginawang kababalaghan. Simple lang naman yan. Di naman namin sasabihin itong mga litanya na to kung nagpaliwanag kayo, di ba? Nagkaroon na kayo ng pagkakataon, pinalampas nyo pa. Anong tawag doon? Oh, ang tawag doon, kaanghan. Oh, ito ho. Dito naman ho tayo sa pinsan ni hindi niya pinsan si Stella, no? Tropa ng kapatid nitong si Stella. Itong si Senator Amy Marcos. Pakinggan nun natin, bibida ka na naman, madam, okay? Yun ang dahilan kung bakit umalma nga ako at tuluyang hindi ako Number 53 sa balota, Pastor Apollo Kibuloy, yung kalimutan. At number 56, di ko alam, ha? Di ko alam kung aatras ulit. Aatras ulit ang numero nitong si Atty. Vic at nitong si Pastor Kibuloy. Kasi umatras yung si Francis Leo Marcos, eh. Sabi nitong si George Garcia, mariretain daw yung original number ng mga nag-usugan. Hindi pa ho natin alam, wala pa ho tayo nakikita post. Naghahanap po tayo ng post, eh. Hinahanap po natin yung mga post nitong ang tawag dito, yung mga nakakaalam kung gumagalaw ba yung numero para ma-adjust natin kagad. pumirma kasi natatakot ako sa mga blanco-blanco at kulang-kulang na mga datos. Dalawang magkaiba. Ito naman si Senator Amy, lahat na lang ng interview, lagi mo sinasabi na ang tawag dito, kulang-kulang. Parang ikaw ata ang kulang-kulang, nakanto ko. Dapat, rektahin mo na kasi kami, sabihin mo, nakausap ko si Bonget, wala tayong magagawa. Talagang nangangailangan siya ngayong mga panahon. Diba, tanggap naman namin na mga walang hiya yung pamilya nyo, yung mga tipong meron kayong history na magnanakaw, no? Tanggap na namin 'yon. Tanggap na namin 'yon, pero dito sa isa na 'to, aanuhin na namin kayo kung nung panahon ng ama nyo pinagkibit balikat lang na sambay ng Pilipino at talagang napakatagal na panahon bago mapuno ang ating mga kababayan para mag-aklas doon sa mga kawalangian ng pamilya nyo. Dito sa isa na to, ngayon pa lang, 3 taon pa lang ho, umiinit ng usapan. Dito ho mga kababayan, comment nyo ho sa baba. Sino ho ang dapat ma-impeach sa dalawa? Si Marcos Jr. Itong si BP Sara. Itong mga kampo nitong si Marcos Jr., impeach kayo ng impeach kay BP. Yung amo nyo naman, ang daming issue, di mapaliwanag. Si BP, talagang tinatayuan niya yung mga issue, eh. Diba? Sino hong dapat ma-impeach? I-comment nyo sa baba. Ibang dokumento ang tinutukoy nila. Yung isa, yung BICAM report, na talagang blanco at kulang-kulang ang datos. Yung isa naman, yung GAA, napuno na ng mga numbers. Kompleto na yon. Hindi naman siya blanco-blanco. Yung GAA mismo na napirmahan. Yung gulat-gulat, yung BICAM kung bakit nakalusot na may mga blankong amounts. Yun din hong katanungan namin Senator Amy Marcos. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin nabibigyan ng kasagutan. Yung mga dapat sumagot, tinatakbuhan. Si Stella Kimbo tumakbo. Dito tayo kay Atty. Vic Rodriguez, no? Ito yung pinaka-latest na update niya dito sa dito sa mga blankong bahagi ng BICAM. Huwag ko tayong mapagod, no? Kung itong mga individual na to, napaka-busy ng mga nangangampanya pa yan. Pero meron ho silang oras na talakayin itong mga ganitong klaseng paksain. Dapat sana pumupunta ka na lang sa iba't ibang mga lugar. Oy, boto nyo ako ha, tumatakbo ako, ganito, ganyan. Magsasalita pa ho sila para mamulat ang kaisipan at kamalayan ng sambayanan kung anong mga klaseng kabalbalan ang ginagawa ng administrasyon na to. Kaya dyan pa lang ho, saludo na tayo, kagaya nitong si Kong Dante. Pero
ngayong mga panahon na to, wala pa tayong naririnig na konkretong suntok doon sa issue ng mga blanco dito kay Kong Dante. Hinihintay pa rin ho natin eh. Di ho natin alam. Siguro mamaya, dyan sa saganang mamamayan, talagang tatalakayin na nila ng malaliman yan. Teka lang ha, meron lang. Ay, next time na yun. Mamaya, next video na yun. Ito na ho. Attorney Vic ho tayo. Yun pa rin ho ang ating pag-uusapan. Mainit pa rin Sige, na pinag-uusapan natin yan. yung expose na inilabas ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito yung paborito kong part sa paggawa ng video. Yung tipong makikinig ka na lang at matututo. Sabay-sabay nga tayo Basta nyo lang, pakinggan nyo lang yung mga sasabihin ng mga individual na kagaya nitong si Attorney Vic. No? Dito kasi hindi na tayo masyadong bibida ano ba namang hihihirit mo dyan kay Attorney, di ba? Wala na full package na siya Di ba? Nasa kanya na yung lahat ng criteria, kagaya nitong si Kong Dante, si Pastor Kibuloy, hindi corrupt, may plano sa bayan, di ba? Itong si Attorney Jimmy. Yung mga yan talaga, yung mga talagang sinusulido natin dito sa PH Update. Tuloy ho natin. Sa tulong na rin ni Congressman Sig Ungab. Ito nga ho, Si Attorney JB. Yang mga yan, yung mga bagong muka ang kailangan natin. Senator Bato de la Rosa, syempre naman, di ba? Yan ho ang hindi nang iwan kay VP Sara nung nandun ho sila sa doon sa veterans, di ba? Yan ho, Senator Bato de la Rosa. Tapos, yan, Senator, yan, loyal. Kailangan natin yung mga loyal, di kagaya nitong si Tolentino. Yan, yung loyal yan. Yang si Pastor Kibuloy, di lang loyal yan, hindi kurakot yan. Kaya yan, isa ho talaga sa mga sinusuportahan natin yan. Siyempre, number 56, Attorney Vic Rodriguez. yung napakalaking anomalya dito sa 2025 unconstitutional budget sapagkat na-discovery na pag-alaman na pumupo ng blanco yung Bicameral Conference Committee report na siya po nagiging pundasyon ng ating taunang budget. Kanina po sa isang panayam ako'y nga tanong at sinabi ko walang sinabing blanco ang GAA. But parang di ko nakita yung panayam na yun itong si Attorney. Wala na, hindi tayo updated ngayon kay Attorney. Hindi ko nakita yung panayam niya na yun. Kung nakita ko yung gagawin ko ng content yun, saan kaya yun? Hanapin nga ho natin. Ang blanco ho, paulit-ulitin natin, ay yung Bicameral Conference Committee. Para po muli, sa kaalaman ng nakararami, ganito po kasi ang budget cycle ng Pilipinas. Sa simula po ng taon, ngayong January, magtatawag po ng budget ko na tinatawag yung Secretary ng Department of Budget and Management. Ito ay notice o pahayag sa lahat na nagtatrabaho sa gobyerno, departamento, ahensya at bureau na kinakailangan na silang maghanda ng magsumiti ng kanilang panukalang budget sa darating na taon, 2026. At pagkatapos po niyan ay magko-convene din yung Developmental Budget Coordination Committee. Yan po yung magpupulong at uutusan na yung iba't sangay ng pamahalaan na maghanda na para magsumite ng budget. Pag nabuo na po nila yan, magiging National Expenditure Program po ito, yung NEP. Ito po yung makapal na librong isusumite ng Executive Department sa Legislative Department of Government. At kalakip po ng National Expenditure Program, ito po'y kasama nito ay ang President's Budget Message at nandiyan din po yung BESF, yung Budget of Expenditures and Sources of Funding. Importanteng kumpleto yung dokumento dahil you have to justify why you're asking for this much budget for the coming year and where will you source the funds intended to be allocated or appropriated doon sa mga line items na nandoon po sa National Expenditure Program. Pagdating po sa Kongreso, ito na po yung binabalangkas. Nagde-debate sila at makikita rin natin yung mga secretaries ng iba't ibang departamento, yung mga bureau heads, yung mga agency head ay nagde-defend ng kanilang budget. At dyan din nagkakaroon ng tanungan sa pagitan ng mambabatas at miyembro ng mga executive department. Matapos po dyan ay tutungo rin po sila sa Senado. Pag matapos na ng Kongreso ng mababang kapulungan at ng Senado yung kanilang bersyon ng budget, sila po ang dalawa ay uupo doon sa tinatawag na Bicameral Conference Committee. Ito na. Dito yung Bicameral Conference Committee, dati-dati, ang layunin lamang po niyan is to reconcile conflicting figures. To reconcile if there are any discrepancy in the line item version
of the proposed budget ng House at yung version po ng Senado. Wala pong kapangyarihan ang Bicameral Conference Committee na magdagdag kahit piso doon sa napangkala na at napalangkas na ng mababang kapulungan at ng Senado. Malinaw po yan, walang kapangyarihan ang Bicameral Conference Committee. Kaya natin sinasabing unconstitutional yung 2025 budget sapagkat hinayjack po, pinalitan ng Bicameral Conference Committee yung nabalangkas na budget ng mababang kapulungan at ng Senado. At higit sa lahat, pinalitan po ng Bicameral Conference Committee ng walang otoridad yan, hindi po kasama sa budget cycle o budget process rather. Hindi po kasali ang Bicameral Conference Committee sa budget process. Subalit, yung sinabi po ng Makati Business Club, kaya bakit sila tumututong dito sa 2025 budget, hinayjack. Hindi pa ho natin napasadahan yun, yung Makati Business Club. Talagang pati sila ho, pati yung mga pribadong sektor ngayon, inaalmahan na ho yung kabalbalan na yan, yung mga blanco na yan dyan sa Bicam report. Po, hinayjack ng Bicameral Conference Committee yung original na panukala ng Executive Department. Yung original na panukala ng Office of the President. Nagbago po yan, higit pong lumaki. Unang-una, unconstitutional dahil pinakialaman ng Bicameral Conference Committee yung nabalangkas na ng mababang kapulungan at ng Senado. Hinayjack ng Bicameral Conference Committee, walang otoridad po ito, walang authority. Napalitan yung budget na panukala ng Office of the President. Pangalawang pasihan kung bakit ito unconstitutional. Tinaasan po ng Bicameral Conference Committee yung panukalang budget ng tanggapan ng Pangulo, ng Executive Department. Hindi po maaari yan ayon sa ating saligang batas. Malinaw po yan sa ating saligang batas. Article 6 po ng ating saligang batas, pakisilip ninyo. Article 6, Section 25. Hindi po maaaring iangat ng Kongreso, lalo na itong walang authority na Bicameral Conference Committee, yung naging unang panukala ng Office of the Vice o Office of the President na magiging budget po ng taon natin for 2025. Kay Maniniktik TV Channel, Senator Crito, Tony Vic Rodriguez, laban sa mga buhaya ng bansa, blanco pinirmahan. Kayo po ang pinaglalaban ko. Ang pinaglalaban po na hakbang na maisog, humihingi po tayo ng transparency, accountability, peace, and security. Ito po yung ating sinusulong. So, nabalangkas po natin. At matapos po yan, dito po nagkaroon ng problema. Meron po kasing isang mambabatas na nagsasalita na ang blanco daw ho ay GAA. Walang blanco sa GAA. Doon nga kayo nabubuhuli. Doon nga kayo ipit na ipit. Doon nga kayo nabulilyaso. Dahil ang ipinakita ho namin nung isang gabi pa, nung Sabado ng gabi, ay yung final ratified and signed by Shout out dito kay Cheese Escudero. Bida-bida din yun eh. Di niya naman alam pa pinag-uusapan. Talagang sa bagay, kung yun talaga script, wala tayong magagawa. Gusto ho nilang lituhin yung ating mga kababayan. Meron silang nalalamang GAA, enrolled bill. Hindi nga nila mabanggit-banggit yung Bicam report eh. Enrolled bill lang, hanggang ano na sila, enrolled bill GAA. Hanggang doon lang ho sila. Pero yung pinagbasihan doon sa enrolled bill, na yung bicameral report, hindi ho nila pinag-uusapan yun. Bicameral Conference Committee report. Ang kahalagahan po ng Bicameral Conference Committee report, ito po yung nagiging pundasyon ng General Appropriations Bill. So nakita niyo na po yung flow. Pagkatapos sa Bicameral Conference Committee na dapat sana'y magre-reconcile lamang ng conflicting figures o dili kaya ay conflicting items doon sa panukalang budget, yung lamang mo ang papel noon, pinalitan nila. They have recasted the budget proposal coming from the Executive Department. At ang masaklap nito, pinalitan po nila ng panay blanco yung kanilang Bicameral Conference Committee report. Doon mo tayo nagkakaproblema. Wala akong pinakitang dokumento si Pangulong Duterte at wala pong sinabi si Congressman Sid Umab na blanco ang GAA.
Ito nga bilang transparency and accountability na advokasya ng hakbang maisog, atin sila ngayon sinisingil at patuloy siniling. Paano na naging hindi na blanco yung General Appropriations Act? Kasi nga yung pinakita ko nung isang kagabi, yung pinakita ko po sa inyo, paano blanco yung Bicameral Conference Committee report na ang bilyong piso, hindi po nila maitatanggihan. And I would just like to mention his name again sapagkat tama ho yung pagbabalita niya. Yung reporter po ng UNTV, hanapin ko lamang po yung pangalan niya, si Asher, if I may not, para hindi po tayo magkamali. Binanggit ko po yung pangalan niya kahapon sapagkat isa po siya sa nakakuha ng report mula dyan po sa Senado. At nang nakuha niyang kopya ng kanyang Bicameral Conference Committee report, kaparehas po nang ipinakita namin ni Pangulong Duterte at ni Congressman Sid Mar. Pinakita Nabasa na rin ho natin yan. Nabasa na rin ho natin yung nakakuha ho ng dokumento diyan sa Kongreso, no, at talagang pinagbangga ho nila yung ilinabas itong si Kong Ungab at yung nakuha ho nilang dokumento diyan sa Kongreso. At nagmatch. Nakita ho nila yung mga blanco. Yun na yun. Wala lang yung pagka-highlight kasi hindi nila highlight eh. po yan ni Asher Kadapan. Asher Kadapan Jr. ng UNTV. Maraming salamat doon sa iyong pagbabalita ng tapat at marami pong naka-download na ng video na yan na nagpapakita ng pagbabalita ng UNTV. Sinabi po ng reporter ng UNTV na tama yung pinakita namin dokumento. Ganun din ang dokumentong nasa Senado na Ganon hong magbalita. Pag kami sinabi itong kabilang kampo na merong blanco, kumuha kayo ng kopya na tinutukoy niya na opisyal na galing doon sa ahensya ng pamahalaan na pinatutungkulan na dokumentong ilinabas ng kampo nitong Siatorem. Ganon yung journalism na nasa matinong katinoan, hindi yung tila bagang pinagsasabong nyo lamang yung dalawang kampo, no? Hindi, yung kasi, hindi ko alam hindi ko tayo journalist, ha? Investigative journalism. Yung ba tawag doon? Kasi nag-iimbestiga kayo, hinahanap nyo yung mga... hindi ko tayo journalist dito, ha? Kumbaga, lang tayo dito? Pakialam eh. Okay lang dapat kayo maging pakialamero din. Kasi kung di kayo pagiging pakialamero, mamimihasa yung mga walang yung politiko. Blanco. Yung daang bilyong pisong na nakalagay po doon sa Bicameral Conference Committee. Banggitin ko lamang po si Jesse, shout out po from 10ID Davao. Mabuhay po kayo, Jesse. Kay Hakima, bakit po hindi nagsasalita ang panig ng Senado at ang panig ng Kongreso? Yun nga po ang dapat nagpapaliwanag dito ay ang mga mambabatas. Subalit, masyado pong naging mabilis ang naging tugon ng Executive Department at sinabi nga nila walang blanco sa GAA. Wala pong nagsabing may blanco sa GAA. Wala akong nagsabing may blanco sa GAA. Ang sinasabi namin, blanco. Saka ang dami pang nalalaman nitong si Chase na kesyo, wala pang na-declarang unconstitutional na Bicam report. Hindi naman namin pinapa-declarang unconstitutional. Tatanong lang naman kami kung sino ang nagpuno doon sa mga blankong bahagi ng Bicam report. Yun lang naman Yun lang. Napakasimple nga ng request nitong mga kababayan natin bigyan nyo kami ng karapatang dahilan kung bakit kayo pumirma ng puro blanco yung report na yan. At pagdating doon sa enroll bill, sinong nagpuno doon sa mga blanco na yun? Yun lang naman. Tapos na usapan. Yun sa GAA, nandun na yun Wala tayong gagawa, pirmado na yun. Saka, di ba? Kumbaga, dito matututo tayo. Ngayon pa lang, pagka nagbabay kami yung mga yan, yun dapat ang gawin. I-declarang unconstitutional yung BICAM committee na yan. Dapat gawa ng bagong committee na kung saan bibigyan ng kung ano-anong pangalan pero dapat naka-televise. Talagang maririnig natin ang pagdidebate nitong mga senador na to. 'Di ba? Yung kanya-kanya silang tulak ng interest, dapat pasok yan. 'Di ba? Ganon.
Ganun yung mga gustong makita ng ating mga kababayan. Di yung tipong napaka-exclusive. Ika nga, yung tipong off the record lahat. Yung walang may alam. Di ba? Ngayon, tahimik sila. Si Jinggoy, tahimik. Dati pagka yan, ina ninyo, kakanaing kayo niyan. Pagka yung tipong kumalat yung balita tapos hindi totoo. Yung mga congressman na yan, naku, magpapatawag ng hearing yan. Kunyari, fake news yung ilinabas nitong sila Atty. Vic, mabilis pa sa alas 4, nagpapatawag na ho ng hearing. Pero ngayon, nasan yung hearing? Walang hearing kasi totoo yung mga ilinabas ni Kong Ungab at nitong sila Atty. Vic at nitong si Tatay Diggs. Blanco po. 53, Pastor Kibuloy. O, sino ho? Number 38, etong si Atty. Vic Rodriguez, huwag niyo hong kalimutan. Yan yung mga kandidato na 22, Senator Bato de la Rosa. Magkakasunod na ho yan. Siyempre, yan ang huwag niyong kakalimutan. Yan si Atty. Jimmy Bondoc. Talagang pangbalagbagan ho yan. Hindi, ganito. Kagabi kasi, nanonood ako ng mga lumang video. At naligaw ako doon sa video nitong si Atty. Jimmy Bondoc. Pinanood ko yung video niya. Grabe ho yung prinsipyo ng mama na yan. Grabe yung prinsipyo nitong si Atty. Jimmy. Kung ano yung mga tayo niya sa iba't ibang mga issue ngayon sa ating bansa. Noong mga 2019, 2018 hanggang ngayon. Yun pa rin ho. 58, 56, huwag niyo kong kalimutan. Di ko alam 55 o wala ko tayong update kaya Atty. kung ano yung numero niya ngayon. No? Di ko alam, 58, 56, gumalaw na naman daw narinig natin sa balita kagabi. Tuloy natin. Yung Bicameral Conference Committee. At yun na ho, yung final certified and napirmahan na pong version ng Bicameral Conference Committee report, naging tinatawag na po itong Enrolled Bill o yung General Appropriations Bill. Hindi ho pwedeng maging Enrolled Bill kung ang basihan mo ay panay blankong Bicameral Conference Committee report. Hindi ho kasi sila aabot sa halagang 6.32 trillion kung panay pong blanco yung kanilang numero. How did they arrive at the figure of 6.32 trillion pesos kung panay blanco, daang bilyong pisong blanco ang nandoon po sa Bicameral Conference Committee report? Final na po iyon. Pirmado, ratifikado ng 20 tong ng Senado at ng mababang kapulungan. Pati po ng kanilang chairperson po ng Finance Committee ng Senado, pirmado. Yung chairman po ng Committee on Appropriation ng mababang kapulungan, pirmado. Kaya po, final na yan. Meron yung nagpapalusot na draft pa lang daw yun. Pagka-draft, yan po yung piraso ng papel na maaari mong idiretso sa basurahan, pwede mong itapon. Ang draft ho ay hindi kinakailangang i-ratify. Ang draft ho hindi kinakailangang pirmahan. Yung draft po, yung ibinibigay doon sa mga dadalo dyan sa Bicam at titignan nila. Yan yung draft. Ano yung mga hindi natin napagkasunduan? Dito tayo magbabanggaan, di ba? Ngayon pag napagkasunduan na, doon tayo pipirma. Kaso ang pinirmahan nga, yung ulit-ulit naman tayo. Pero kailangan ho Kailangan, sa totoo lang, ang dami hong, kagaya ng mga, kung content lang, kung pwedeng talakayin lang, yung doon sa nangyaring hearing kahapon dyan sa House of Representatives, yung sa kuryente, napakaraming anggulo ho doon. Pero hindi ho natin tatalakayin kasi yung gustong mangyari ng administrasyon na to. Yung mga vlogger, talakayin yung mga maiinit na pinag-uusapan nila dyan sa House para matabunan tong issue na to. Ayaw naman ho nating mangyari yon. Kaya talagang sususugan ho natin yung mga pagsasalita nitong si Kong Ungab, yung mga reports, lahat ho, babaran. Draft nga Kaya lang, ipit na po sila, kaya kung ano-anong pagpapabago ng kwento, dito sa ating paniningil ng transparency and accountability. Ngayon, tumuloy po tayo doon sa accountability. Importante po na malaman natin sino who filled up those blanks amounting to hundreds of billions of pesos. Why do we have to know, why do we have to establish the liability of those who filled up those blanks sa final Bicameral Conference Committee report? Kasi ho, criminal po yung ginawa nila. Yung pagpasa
ng isang final bicameral conference committee report na puno ng blanco na bilyon-bilyon, daang bilyong pisong halaga, kriminal po iyon. Pera po ng taong bayan yan eh. Yan po ay malinaw na paglabag sa ating revised penal code. Yung ating Kodigo Penal, yung ating mga batas sa kriminal, bawal po iyan. Yan po ay may tatawag na crime against public interest. Yung ginawa po nila ay violation of Article 170 of the revised penal code. Ano po yung Article 170? Ito po yung falsification of legislative document. Paano po na Meron ho palang ganun, no? Hindi lang ho pala public document yung mga napopolsify, pati ho pala yung legislative documents. Naku! Magkakaalaman ho talaga tayo sa susunod na kongreso. Huwag niyo hong tigilan tong issue na to. Pakiusap. Dito kay attorney, dito kay sa mga kababayan nating nagsasalita. Pakiusap po, huwag niyo hong tigilan. Gusto ho nating malaman kung sino yung matalinong magikero na naglagay ng laman dun sa mga patlang na yon. nagkakaroon ng falsification of legislative document? Unang-una, kinakailangan mayroong bill. Ang Kongreso, meron po silang bill eh. Yung General Appropriations Bill, yung panukalang budget for 2025. Ang alawang elemento, meron pong nag-alter o nakialam o nagbago ng mga salita o di kaya sa nangyayari po ngayon sa ating budget sa mga halagang nandoon sa General Appropriations Bill. Bakit natin sinasabing may nakialam na ibang tao bukod sa Kongreso o sa mababang kapulungan at sa Senado? Sapagkat ang pinasa po nila, ang pinirmahan po nilang final bicameral conference committee report ay yung punong-puno ng blanco sa nagkakahalaga daang-daang bilyong piso. Pangatlo, meron pong nagbago. She, he, or they altered yung mga figures po doon sa bicameral conference committee. Parang yung she, kilala ko yung kung sino yun. Yun ba ho ba yung tumakbo? Attorney? First, doon sa General Appropriations Bill. Bawal po yun dahil wala silang otoridad. Kung ang Bicameral Conference Committee ay wala pong authority na makialam, hijacking, baguhin at palitan ang panukalang budget ng Executive Department at pati na yung version na binalangkas sa mababang kapulungan at sa Senado, wala pong otoridad ang tinatawag natin third chamber o yung third house, yung Bicameral Conference Committee. Lalo pong walang otoridad, walang kapangyarihan, yung tila, mistula, fourth chamber or fourth house. Sino po yun? Yun po yung ating dapat malaman. Babae ba siya? Lalaki ba siya? Grupo ba sila? Sapagkat yung pang-apat na elemento para po ito'y paglabag. Meron kulang doon sa tanong nitong si Atty. Vic. Nag-resign na ba siya? Tinanggal na ba siya? O nagpanggap na may sakit para iwas siya dito sa pusin na to? Di ba? Naku, parang... Naku! Sa Revised Penal Code Article 170, yung tinatawag po nating falsification of legislative document, nagbago po yung kahulugan ng bill. Ito talagang nagbago sapagkat punong-puno po ng patlang o blanco yung naging pundasyon at basihan ng General Appropriations Bill. Merong nakialam, merong fourth chamber, merong fourth house. Kung matatandaan mo ninyo, magbalik tanaw po tayo at sariwain lang natin ang inyong alaala. Medyo may ginawang propaganda rin ang Executive Department noon na busy-busy daw sila at kahit magpapasko, kahit magbabagong taon, kanilang rinirigisa yung panukalang budget for 2025. Pati po yun, bawal yun. Sila ba ang nagbago ng mga halaga? Sapagkat kung sila, yun po ay pag-amin that they have violated Article 170 of the Revised Penal Code, yung falsification of legislative document. They falsified sapagkat binago nila. Yung bang pinapakita nilang larawan na sila busy-busy, meron ba silang pinalitang halaga? Meron ba silang binura? O meron silang dinagdagan? Meron silang binawasan? Bakit po bawal yan? Sapagkat malinaw sa ating saligang batas. Ulit, papalik tayo sa saligang batas. Article 6 of Section 24 ng ating saligang batas. Malinaw po dyan.
all appropriations bill shall originate exclusively in the House of Representatives. Malino po dyan, walang authority ang tanggapan ng Pangulo o ng Executive Department kahit ang Sekretaryo ng Department of Budget and Management pakialaman. Yang General Appropriations Bill. Criminal act po iyan. Yan po ay crime against public interest. Pera po kasi ng sambayanang Pilipino yan. Kaya Rick Morales Junio, Dr. Vic, ilabas mo lahat para mabulabog ang buhaya. Kay must lift ba? Tama. Ibunyag ang mga anomalya para sa bayan. Tama po, ito dapat pinag-uusapan natin. At nakakatuwa dahil marami na pong nag-uusap tungkol sa ating tao ng budget. Dati-rati hindi pinag-uusapan ito. Ngayon mainit pinag-uusapan dahil nga nahuli na bisto, sabi ko nga slam dunk evidence yung ipinakita ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na na-discovery ni Congressman Sigma. Ulitin ko babalik ko kayo sa sentro ng usapin. Huwag ho kayong magpapadala doon sa mga nagpapakalat ng fake news na sinasabing walang blanco yung GAA. Tama po, walang blanco yung GAA. Yun nga ho ang dapat nilang sagutin. Sino ang naglagay ng mga halagang blanco na doon sa Bicameral Conference Committee report kanya hindi naging blanco yung GAA? Bawal po kasi iyon. Ang tanging mayroong authority lamang ay yung ating mga mambabatas. At meron din nagpahayag ng isang araw na mambabatas na pinirmaan daw niya at kung may blanco, inutasan niya yung kanyang mga staff na sila na lamang ang magkumpleto ng mga blanco kanilang iniwan. Bawal din po yun at yun ay pag-amin. At yung mga staff na nakialam dyan sa mga blanco na nagkakahalagang 100 bilyong piso, kayo po ay nabimiligrong makasuhan ng paglabag sa Article 170 of our revised penal code. Kayo po ay nanganganib na makasuhan. Delikado po kayo sapagkat yan po ay falsification of legislative document. Yun lamang po yung una natin nakikita. Marami pa pong paglabag dyan sigurado sa ating mga criminal laws dito na umiiral. So, dinilinaw po natin ito sapagkat napakarami pong nagsisinungaling at marami po ang naglilihis ng totoong usapan na ang blanco po ay yung Bicameral Conference Committee report at hindi ang GAA. Maganda na rin na agad na sumagot ang Malacanang at sinabing walang blanco sa GAA. Yan na nga ang punto. Sino ang naglagay ng mga halaga sa bilyon-bilyon o 100 bilyong pisong halagang blanco na ipinasa, pinirmahan, rinatipikahan ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee. Yan ang dapat na tugunan. Hindi lamang ng Malacanang, pati ng Legislative Department, lalo na yung Bicameral Conference Committee. Kaya po, maraming salamat muli sa maisog na paglalabas nitong napakalaking kontrobersiya nito kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Salamat din sa kabayanihan ni Congressman Sigma. Wala pong nagsasabi na may blanco ang GAA. Grabe, napaka-humble nitong si Atty. Vic, no? Kasama ka doon, Atty. Vic. Pasalamatan, no? Kung di niya pinasalamatan sarili niya, pasalamatan ho natin siya. Kasi kahit na merong kung ungab, kung walang sususog, kung walang magpapainit dito sa usapin na to, kagaya ng ginagawa niya na yan, wala na hong mapapanood yung ating mga kababayan. Hindi na sila mariremind dito sa napakahalagang issue na to na dapat talakayin, pag-usapan ngayon sa ating bansa. Kung gusto yung panoorin ng buong video na yan, punta lang ho kayo sa Atty. Vic Rodriguez FB page, no? Maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Kung gusto niyo gawan natin ng part 2 to, comment nyo lang ho dyan sa baba para talagang mapasadahan natin ng dire-diretso to. Mag-ingat ho kayo lahat, mahalin natin ng Pilipinas. Maraming salamat, Atty. Vic Rodriguez. Palakpakan ho natin lahat ng maiisog.